Sa lahat nga po na nagtatanong at nagme-message kung ano nga ba nangyari sa kapatid ko si Toljes, ito na nga po yung sagot. Pero disclaimer lang ha, hindi ko to ginawang video na to para lang sa views or anything else. Ginawa ko to para sa lahat ng mga nagtatanong, para bigyan ko na po kayo ng kasagutan dahil hindi ko po kayo ma-replyan isa-isa. July 14 nga, linggo at 10 a.m. Ito nga, nagpunta nga kami ng Calaba dahil ako ay a-attend nga ng binyag. Nung mga time nga na to ay kauumpisa pa lang nga ng misa at kararating nga lang din namin halos dito. At yun nga, hindi nga kami nagse-cellphone dahil nga nakikinig sa misa. Wala nga kaming kamalay-malay na na-aksidente na nga pala yung kapatid ko at wala nga daw kasama, kaya naman ang dami nga nagme-message sa amin pero hindi nga namin nasasagot dahil nga walang naka-open sa amin ng data ng time na yun. At ito na nga, sasagutin ko na nga yung mga tanong nyo, bakit at paano nga nangyari na na-aksidente nga yung kapatid ko. Nung July 14, linggo nga yun, nakasalubong pa namin yung kapatid ko doon sa may kalsada, nakasakay sila sa truck, kasama nga yung pinsan ko. Hindi nga ako makapaniwala, tumatawag nga sa akin yung mga pinsan ko na nasa ospital nga daw si Toljes at sabi nga na kuryente nga daw siya. So na-shock nga kami lahat at nandun nga kami sa simbahan nung time nga na yun. Hindi na nga ako nakapagpaalam kay ating kaya nga dali-dali na nga kami umuwi. Tulog ka, matutulog ah. Okay, may oxygen ka? May oxygen ka? Ha? Ito niya maramdaman. Lakasan. Ang kaya ba lakasan niya? Yung oxygen? Ito niya maramdaman ang oxygen. Yes, ito lang sa pinakapuno, ma. Ayun na, nakikita mo yan? Yung blue na yan. Dahan-dahanin mong pihitin doon. So, paano nga ba yung nangyari? Bakit nga nakuryente yung kapatid ko na to? So, ayun na nga. Sila nga dalawa ng pinsan ko, magkasama nga sa isang truck. So, ngayon, yung kapatid ko, siya yung pahinante. Hindi nila napansin na may nakalawit palang live wire sa pagtataasan nga ng likod nga ng truck. So, ngayon, itataas na nga yung pinakaanon nga ng truck. Ngayon, kailangan kasi buksan yung pintuan para bumaba daw yung buhangin. Ngayon, nakasayad na nga tong live wire. Ngayon, pagbukas nga ng kapatid ko ng pintuan, ayun, doon na nga nakuryente yung kapatid ko. At mabuti na nga lang napansin agad ng pinsan ko bakit wala nga daw sa likod ng truck ng kapatid ko. Kaya naman binaba niya nga agad yung likod nga ng truck, tsaka siya bumaba. At kung hindi siya nagkaisip, baka pati yung pinsan ko ay nakuryente. Thank you Lord. At ganun nga yung binigyan na ng second chance yung kapatid ko. At laki nga rin ang pasasalamat namin sa pinsan ko dahil nakita niya agad yung kapatid ko na nangingisay na pala sa kuryente. At lalong thank you Lord dahil binigyan niyo pa ng second chance na mabuhay yung kapatid namin. At maraming salamat din sa mga taong tumulong sa kapatid ko para makapunta nga ng ospital, sa lahat nga na nagsama sa kanya habang wala nga kami. Sobrang thank you sa inyo. Sobrang na-appreciate namin lahat ng ginawang tulong nyo para sa kapatid ko. Mabuhay lang siya. Alin? Mamaya na di gamit. Ani mo na siya. Tatanggalin din yung tulo. Sino po nagbalot niya? Sa ospital. Galing ng ibang ospital. Nirepair din eh. Kaya niya, parang nakadikit ng mga gasa.